Larawan ng malawakang pinsala ng Bagyong Tino ang probinsya ng Cebu. Nanalasa sa ilang lugar ang lagpas taong baha, pati mga kotse inanod. Mahigit 20 ang nasawi. Mula Cebu City, may live report si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, kumusta? Atom, trauma ang idinulot ng matinding pagbaha sa mga residente dito sa Cebu City. Lagpas tao ang bahang idinulot ng Bagyong Tino sa Villa del Rio 1 sa Barangay Bakayan, Cebu City. Maraming sasakyan ang inanod. Sa taas ng baha, maraming residente ang hindi nakalabas. May mga natrap din sa bubong, paghupa ng tubig. Naiwang magkakapatong ang mga sasakyan. Kailangang i-rescue ang mga natrap na residente. Hingkalit ni inani nga tubig. Wa may magdahom nga moabot ning tubiga inani. Nagbahag sugod ang kusina ug ang CR. Then sunod paspas lang kayo nga ni sirit kay di na mabili ang portahan. Di ito inaasahan ng mga residente lalo't hindi naman daw ganoon kataas ang baha noong manalasa ang Bagyong Odette noong 2021. Naramdaman nila ang bangis ng Bagyong Tino alas 4 ng madaling araw. Umapaw ang sapa na malapit sa subdivision kaya rumagasa ang baha. Sa Barangay Talamban, isang matandang lalaking natangay ng baha ang nasawi. Nay sambag na tumba ba dito rin siya na pasok. Pero sa mali, naitubig? Oh, nay tubig sir. Ang baha ba ni lapaw naman sa amuan. Sa sitio Tigbaw, nalunod naman ang isang kalabaw. 10 bahay ang inanod. Kabilang ang bahay ni Danilo na flooring na lang ang naiwan. Di rin sinanto ng baha ang Our Lady of the Sacred Heart Parish Capitol. Muntik namang umapaw ang Guadalupe River kaya inalerto ang mga residente sa sitio Sapang. Hindi makapunta kong emergency. Please guys, tabangin. Matindi rin ang baha sa Liloan, Cebu. Lumikas sa bubong ang ilang residente sa pagpasok ng baha sa kanilang mga bahay. Ang ilan, trapal ang ikinumot habang naghihintay ng rescue. Naglutangan din ang mga sasakyan. Sinagip ng Red Cross ang ibang natrap sa mga bubong habang napaliligiran ng baha. Na-rescue rin ang isang buntis. Mataas din ang tubig sa Consolacion, Cebu kaya nagpapasaklulo ang mga taga-sitio Galaxy sa Barangay Danglag. Send help please. Hanggang Bewang naman ang baha sa National Highway kaya hindi nadaanan. Sa Talisay, Cebu, nalubog sa rumaragasang tubig ang mga bahay. May mga bahay ding nasira sa pag-apaw ng Mananga River. Nailikas naman ang mga residente bago pa tumama ang bagyo. Di rin nakaligtas sa baha ang mga bahay sa Mandawi City. Gibanlas na. Gibanlas na, gibanlas na. Nagatabok. Gibanlas na sa amo ning balay. Atom, may mga taong nasawi sa baha habang patuloy pinaghanap ang 12 katao na inanod ng baha dito sa Cebu City. Atom. Alan, may mga lugar pa ba sa Cebu na binabaha pa rin hanggang sa mga oras na ito? Sa mga oras na ito, Atom, humupa ng baha pero patuloy ang monitoring ng mga local government units dahil nakakaranas pa rin tayo ng buhos ng ulan. Atom. So marami pa rin sa mga kababayan natin ang naka-evacuate sa mga oras na ito, Alan? Yes, totoo, Atom, may mga kababayan tayo na nasa evacuation center hanggang sa mga oras na ito para sa mas ligtas na lugar, Atom. Okay, maraming salamat at ingat. Alan Domingo ng GMA Regional TV. Hindi rin sinanto ng Bagyong Tino ang Eastern Visayas kung saan ito unang naglandfall. Gayon din ang ilang bahagi ng Mindanao at Luzon. May report si Ian Cruz. Mga bahay na wasak at mga nabuwal na puno at poste. Bugbog sarado ang Silago sa Southern Leyte sa unang landfall ng Bagyong Tino saktong hating gabi. Wala pa man sa kalupaan, hinagupit na ng bagyo mula pa kagabi ang abuyog. Pinahiga ng bagyo ang mga poste. Maraming poste pong natumba, pinipilit nating makalusot at iniiwasan natin magputol ng kable ng kuryente para mas mapadali po yung rehabilitation.
Bakas din sa ibang barangay ang mga tahanan at punong hindi sinanto ng unos. So far yung pinaka tatakutan lang namin is yung tubig. Which is kanina medyo umaksyon ng akyat ang tubig galing dagat. Sa Lunsawang side umabot ng sa may merkado, sa may park at saka yung Zone 7 nagkatubig din. Pero hindi na umabot sa may barangay hall. Alon at saka yung ulan at saka nataon din na high tide. So kahuman sa panguli na sa mga tao sa evacuation center, so mupokus na punta para makaagi ang supply kung na may mga relief operation, so makaagi na din ang mga kalsada. Sa lungsod ng Javier, nagkukumpuni na ang ilang residente sa mga bahay nilang nasira. Oo, nagipa. Yun na lang po. Kay lisod man po og matudan. Na yung mga bata, kung mga dagko na, kay pwede man magtago-tago asang dapit ang dili turo. Naglilinis na rin ang ilang taga Mahaplag pero hirap silang mahugasan ng putik na iniwan ng pag-apaw ng ilog doon. Walang tumutulo sa kanilang gripo at sa munisipyo pa nag-iigib. Kapag tipot may sa among bahay tungkol sa dako sa tubig. Sa Bohol, isang barangay tanod ang nasawi matapos tamaan ng bumagsak na puno. Lumatay rin sa Mindanao ang bagyo. Sa Cagdianao, Dinagat Islands, tuklap ang bubungan ng mga classroom ng Santa Rita National High School. Bukod pa sa mga nasirang bahay at mga punong bumagsak. Ikinatakot naman ng mga sakay ng isang barko mula sa Lamitan City, Basilan ang pagsungit ng panahon sa laot. Naglalayag na ito bago pa magsuspindi ng biyahe ang mga otoridad. Ligtas naman ito nakadaong sa Zamboanga City. Nagkabanggaan naman ang isang commercial vessel at isang ro-ro vessel na nakadaong sa Port of Jolo sa Sulu sa gitna ng malakas na hangin at alon. Wala namang nasaktan. Naramdaman din ang malakas na hangin at ulan sa Legazpi City, Albay. Halos mag-zero visibility rin sa Pamplona, Camarines Sur. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa trahedya ang dapat sana'y pagtulong sa mga binagyo nang bumagsak ang isang military helicopter sa Loreto, Agusan del Norte. Nakita sa kakahuyan ng bahagi ng helicopter na matinding nasunog. Ayon sa Philippine Air Force, galing itong Davao at patungong Butuan para sa humanitarian assistance and disaster response. Pero habang lumilipad ay naputol ang komunikasyon nito. Wala pang detalye sa sinapit ng 5 sakay ng helicopter at dahilan ng disgrasya. Napuruhan ng Visayas sa 5 beses na paglandfall ng Bagyong Tino. Unang naglandfall ang bagyo sa Silagos, Southern Leyte kaninang hating gabi. Nitong umaga, sunod-sunod itong tinawid ang Borbon, Cebu, Sagay City, Negros Occidental at San Lorenzo, Guimaras. Pasado alauna ng hapon ito naglandfall sa Iloilo City. Sa ngayon, nasa Sulusi ang bagyo. Sa datos ng Pag-asa, 235.2 mm ang dami ng ulang ibinuhos ng bagyo sa Maasin, Southern Leyte sa loob ng 24 oras mula alas 8 ng umaga noong November 3. Anila, nahigitan nito ang average rainfall doon sa buong buwan ng Nobyembre na nasa 213.7 mm. Sa datos ng Office of Civil Defense, nasa 26 na ang naiulat na namatay sa bagyo. 22 ay sa Cebu. Marami sa mga nasawi ay nalunod o kaya ay nabagsakan ng puno. Mahigit 100,000 pamilya o aabot sa 340,000 individual ang apektado. Pilay rin ng mga biyahe. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, 19 na bus ang hindi bumiyahe dahil sarado ang mga pantalan. Ayon sa Coast Guard, mahigit 4,000 individual ang lagpas 1,700 sasakyang pandagat ang stranded. Daang-daang flight din ang kanselado kaya pila-pila ang mga pasaherong nagpaparibok sa NAIA. Nasa state of calamity na dahil sa Bagyong Tino ang Giwan Eastern Samar na isa sa mga frontliner sa silangan ng bansa tuwing may bagyo. Kaya taon-taon ding nilang sandigan ang bayanihan para sa kanilang kabuhayan at kaligtasan. May report si Oscar Oida. Bago pa man tamaan ng Bagyong Tino, ang Giwan Eastern Samar, ipinamalas na ng mga mangingisda sa Barangay Taytay ang bayanihan.
Ambag ng bawat isa ang kani-kanilang lakas at kapit-bisig na binubuhat ang hindi lang isa, kundi mahigit 15 bangka na bumubuhay sa kanila. Napakasaya na pagkadaan ng bagyo, katapos ng bagyo makikita namin yung bangka na buo pa, may magagamit pa kami. Para sa akin, ang bayanihan ay yun yung pagtulong sa kapwa na walang hinihingi kapalit o sohol. Sa isang bayan na nakaharap sa Pacific Ocean, madalas daw silang makaranas ng malalakas na alon tuwing may bagyo. Kaya bago pa man dumating ang unos, kumikilos na agad ang mga residente ng Barangay Taytay. Sandata nila ang pagdadamayan para sama-samang iligtas ang kanilang kabuhayan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabi-kabila ang mga baha at natumbang puno sa Western Visayas at Negros Island region dahil sa bagyong Tino. Mula sa Ross City, Capiz, may live report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim. Atom, mahigit 108,000 na katao ang nasa evacuation centers ng Capiz, bunsod ng bagyong Tino. Umapaw ang rumaragasang tubig sa Barangay 1 sa Moises Padilla sa Negros Occidental. Nasa bubong na ang mga residente sa taas ng baha. Sa bayan ng San Enrique, abot bubong din ang baha. Mga ako, pamilya dito, ito na sa babaw at top ga tiner. Tidire na lang ko nagpabilin eh. Gabi, hindi mo pangabay kami to. Subong gulpi lang ng tubig, bisa nagulat ang tubig, dalom. Tuklap naman ang mga bubong sa Victoria City. Pero kahit may forced evacuation, ilang residente ang piniling manatili. Sa ilang lugar, humambalang sa mga kalsada ang mga punong pinadapa ng bagyo. Lumusong sa baha ang mga residente sa La Libertad, Negros Oriental. Naabot na sa... Oh my God, Ginoo ko. Naabot na sa... Halos umapaw na ang dike sa Gihulngan City. Ginoo ko. Oh my gosh. Sinakluluhan mula sa abot dibdib na baha ang ilang residente at ang kanilang mga alagang hayop. Pati mga kalsada sa Dumaguete City, binaharin. Sa Aklan, inilikas ang daan-daang pamilyang nakatira malapit sa Aklan River at mga bahaing lugar. Sa Capiz, mahigit 56,000 individual ang inilikas. We're not worried because nagkandak tayo ng preemptive evacuation. Ilang kalsada ang nabalahaw ng baha, gumuhong lupa o mga puno. Isang lalaking gumilid sa kalsada dahil sa flat na gulong ang natumbahan ng puno at dead on arrival sa ospital. Nagambal man to sante siya nga palayo na sa motor, hindi sang balik. Nagbalik pa sa pagkatumba sang kayo igugin sa solo ya. Mapok sa dayon sa tunga sang kalsada. Sa Antique, humambalang din ng gumuhong lupa sa isang kalsada. Ayon sa mga residente, may motorsiklong natabunan ng lupa pero agad na nakatalon ang mga sakay nito. Rumagasa ang tubig baha sa ilang bahay sa tabing sapa sa San Jose. Naputol naman sa lakas ng hangin ang krus ng San Nicolas de Tolentino Parish Church sa Gimbali, Iloilo. Habang sa bayan ng Sara, pansamantalang nawalan ng kuryente nang tamaan ng natumbang puno ang kawad sa Barangay de Vera. Ilang lugar din ang di madaanan dahil sa mga punong nabuwal. Ato, mahigpit na minomonitor ng PDRMO Capiz ang sitwasyon sa 2nd District ng probinsya kung magpapatuloy pa ang pabugso-bugsong pag-ulan. Samantala ay patuloy naman ang pagbibigay ng mga LGU ng food packs sa mga residenteng nasa evacuation centers. Atom? Kim, sa nakikita natin ngayon, medyo tumigil na yung ulan at hindi na masyado mahangin dyan sa Rojas. Pero kamusta ba? Bumubugso pa rin ba yung masamang panahon o lumipas na yung pinakamasungit na panahon kaninang umaga?
Yes, actually, no, naramdaman na yung hagupit talaga ng bagyo dito sa Western Visayas, sa isla ng Panay, specifically Atom, noong hapon na. Actually, parang may dalawang batches ito. Pero sa ngayon ay humupa na actually yung malakas na ulan at malalakas na hangin na lang yung nararamdaman lalong-lalo na sa mga coastal areas. Dito sa Rojas City ay wala nang na-record na flooded na lugar. Atom? Ano ang abiso ng mga otoridad sa ngayon sa mga lumikas sa kanilang mga tahanan? Sila ba ay pinapa-stay muna sa evacuation centers o pinapayagan ng bumalik sa kanilang mga bahay? Yes, actually, no, mahigpit rin yung paalala ng alkalde ng lungsod dito sa Rojas City, Atom, na huwag munang bumalik at huwag maging kampante yung mga residente at ipagpabukas na lang actually yung balik no sa kanilang mga bahay para rin sa kanilang safety. Atom? Kim, siguro isa na lang, meron bang pinaka-hardest hit ng mga lugar dyan sa probinsya? At ano ba yung pwedeng maipaabot na tulong sa kanila? Ano ba yung panawagan ng mga kababayan natin? Actually, yung hardest hit, no, of course, yung mga nasirang mga bahay, yung mga binaha. So, kinakailangan actually, Atom, ng relief goods, yung pagkain, yung mga damit talaga, yung immediate na mga kinakailangan nila para makapagsimula ulit sila, Atom, na lubang naapektuhan talaga ng Bagyong Tino. Atom? Okay, maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV.